Life becomes easier when you understand that rejection is a divine upgrade. Uulitin ko po. Life becomes easier if you would understand that rejection is a divine upgrade. When we experience rejection in our lives, it is not a punishment. It is not a curse. Rather, it is divine redirection. God's denial is really God's direction, God's protection. Huwag tayong malungkot pag hindi natin nakukuha yung gusto natin. Dahil ang Diyos may hinahanda pa siyang mas maganda at mas mabuti para sa iyo. Kapag tinatanggihan ng Diyos ang gusto mo, dahil meron lang ibibigay na mas mabuti ang Diyos para sa iyo. Gusto mong magkaroon ng motor, pero ang para pala sa iyo ay sasakyan. Madali lang makuha ang motor. Pero ang sasakyan, dahil malaki, medyo nangangailangan ng oras at ng panahon. Amen? Oo, masaya ka na sa simpleng bahay. Pero hindi lang bahay ang gustong ipagkalob ng Diyos sa iyo. Gusto din niya na bigyan ka ng magandang negosyo. Kung masaya ka na sa simpleng cellphone, ang gusto ng Diyos na matanggap mo, touchscreen. When you do not receive what you ask for, it is not because God hates you. It does not mean that God does not love you. It just means that God is taking His time preparing something good, great, and wonderful for you. Tandaan niyo po ang kwento ni Jose sa Genesis. He was rejected by his brothers. Naiinggit kasi sila sa kanya. Favorite siya. Ni Jacob, anong ginawa sa kanya? Tinapon siya. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. God could have prevented that. Kinulong pa siya doon sa Egypt for 11 years. God could free him. Pero bakit hindi ginawa yun ng Diyos? Kasi kailangan palang makapunta sa Ehipto si Joseph at sa pamamagitan nun, tataas ang kanyang estado. Iaangat siya ng Diyos. Naging kanang kamay siya ng Pharaoh. See? He was rejected by his brothers. He was imprisoned, and yet, after a very long time, 11 years, he was at the top. He did not doubt God. Si David, hindi naman siya first choice ng tatay niya. Nung dumating ang propeta si Samuel, naghahanap ng gagawing hari, pinakita ng tatay niya yung mga panganay, yung mga tatangkad niyang anak. Si David yung bunso, hindi man siya binanggit kay Samuel. Look at that. He was also rejected, and yet the rejected one became king. If you feel you're rejected, believe you are meant to become a king. Sino bang hindi makakalimot, pati ang ating Panginoon? Tinanggihan siya, tinaboy pa siya sa kanyang bayan. Mismo mga kamag-anak niya, hindi siya pinakinggan. Walang pananampalataya sa kanya. Pinagdudahan siya. And yet, the one that they rejected is the Savior, the Messiah. Narinig din natin yan sa first reading in the Acts of the Apostles. Paul, in their mission, they were prevented by the Holy Spirit. They were prevented by the Spirit of Jesus to go to Asia, to Mysia, kasi ang dapat pala nilang puntahan sa Macedonia. Dahil doon sa lugar na yon, mas marami silang makukonberte, mas marami silang mailalapit sa Diyos. See, we are being taught that God's rejection is a divine redirection. Remember that there are two reasons why God denies our requests. There would be two reasons when our intentions will be rejected. One, because God is preparing something better for you. And second, because God is protecting you. Kaya nga po, kung wala kang pera ngayon, marami kang utang. Ka mag-alala. Di ka naman mamamatay sa mga utang mo eh. Alam niyo po nakakamatay pag merong utang, yung pag-iisip. Bakit yung mga mahihirap, hindi namamatay, wala namang pera? Di po ba? Yung mayaman na nawalan ng pera, mauunang mamamatayan kesa sa mahirap. Bakit? Namamatay sa hiya. Pero pag nawalan ka ng pera, anong tinuturo ng Panginoon sa'yo? Humility.
God wants you to be humble. Pero marami sa atin mas pinipili pang mamatay. Hindi ko kaya, Father, nakakaya. Kesa sa maging humble, maging mapagkumbaba. Walang taong namamatay dahil wala siyang pera. Namamatay siya sa kakaisip, namamatay siya sa hiya niya. Ang daming maghihirap pero nabubuhay pa rin sila. Kasi linunulok nila yung pride nila. Kahit na mangutang sila, kahit na magpalimos sila, kahit na magmakaawa sila, basta't mabuhay sila. But if you trust the Lord, wala ka mang pera ngayon, magtiwala ka, maniwala ka, magpakumbaba ka sa Diyos. Someday, mula dyan sa iyong pagkabagsak, wala kang pera, mabibigla ka in a few years time, doble ang bank account mo. Kung man sabihin mo, wala kang pera, sa rejection in life, believe, may paparating na pera, mas marami pa. Wala kang jowa o iniwang ka, tandaan mo, yung darating, mas mabait kaysa sa dati. Mas mabuti, mas mahal ka. Kung man di ka gumagaling sa sakit mo, hayaan mo. Kasi wala naman dapat tayong ikatakot sa kamatayan. Kung para na tayo sa Diyos, hayaan natin ang Diyos. Kung para ka dito sa mundo, para ka dito sa mundo. Pero kung talagang katapusan na ng iyong buhay, we should accept it. Ba't natatakot ka sa Diyos? Baka may atraso ka lang. Kaya nga, para wala kang ikatakot, palagi kang humingi ng tawad. Pag gumaling ka, makikita mo, mas malakas ka pa kaysa sa dati. Meron pong ganyan. Marami na po akong napag-pray over na ganyan. Kala ko mamamatay. Aba, pagkakita ko, nagda-drive na ako. It happens because God's rejection is a divine redirection, a divine upgrade. Last year po, dapat pupunta ako sa Holy Land, sa Jerusalem, sa Israel. Nagmamarket na kami, nag-a-advertise ako, nagyayaya ako. Pero mga ilang buwan, napapansin namin, napakakonti na mga nag-i-inquire, napakakonti na mga gustong sumama. Yung pala, kaya hindi hinahayaan ng Diyos dumami yung mga sumama sa Israel. May gera pala. Buti na lang hindi kami natuloy. Kasi kung natuloy kami, pumutok ang gera, edi naipit kami. Edi hindi na ako nakauwi dito. At mas malala pa, baka naging hostage pa ako. Hindi po ba? Pero salamat sa Diyos. Kahit na nakaka-disappoint, nasira yung plano, nasira yung balak, meron naman pinalit ang Diyos. Ano po? Ngayong darating na buwan, papunta ako sa Japan. And then sa susunod na buwan, nasa Singapore ako. Nawala yung isa, pinalitan ng Diyos ng dalawa. And I could not imagine myself going to other countries. Bakit? Alam nyo naman po, mahirap lang kami. Nabuhay lang kami sa utang. To tell you honestly, hindi ko naman pinangarap na sumakay ng eroplano, pumunta sa ibang bansa. Never in my mind. And yet this just proves that when God plans, His plans are more beautiful than ours. Amen? Yung mga balak mo, oo, ang gaganda, ang bubuti. Pero tandaan mo, mas mabuti at mas maganda ang plano ng Diyos kesa sa mga plano mo. Kaya hayaan mo na masira yung mga plano mo. Hayaan mo na tanggihan ka ng Diyos sa mga hiling mo, sa mga panalangin. Kasi ginagabayan ka ng Diyos dun sa mas ikabubuti mo. Kaya tayo ay magpasalamat sa Diyos palaging nagbibigay ng pagpapala sa atin. Naway minsan pa hilingin natin ang grasya ng pagpapakumbaba, matanggap natin. Hindi ang ating kagustuhan, matanggap natin ang kagustuhan palagi ng Diyos. There is this beautiful verse written in Psalm 119, which says that everything serves the purpose of God. Please remember that. Everything in this world serves the purpose of God. Lahat ng bagay dito sa mundo, lahat na nangyayari sa buhay mo, ay nangyayari para paglingkuran at maganap ang kagustuhan ng Diyos. Both good and bad, it serves the purpose of God.
Whether it is beautiful or ugly in your eye, it serves the purpose of God. Maaring sa tingin mo, walang kwenta o nakikinabang ka, hindi lang para sa'yo yan. Nilagay ng Diyos yan sa mundong ito, lalong-lalo na sa buhay mo. Ito ay dahil para sa kanyang mabuting plano at dahilan. Amen? Isa sa palaging tinatanong ng mga tao, ito, bakit kaya ang Diyos, nung ginawa niya ang mundo, nung ginawa niyang buhay natin, bakit meron pang sakit? Di niyo po ba natatanong yun? Why can't we have a life that is free from pain? Bakit kailangan pa tayong masaktan? Bakit kailangan pa tayong magdusa? Nasabi natin ang Diyos ay mabuti, ang Diyos mapagmahal. Panginoon, kung talagang mahal mo kami, bakit hinahayaan mo kaming masaktan? Because remember once again, go back to that verse. Even pain serves a purpose. Kung walang dahilan, hindi ilalagay ng Diyos yan sa buhay mo. Amen? And what is the purpose of pain? It is a signal for you to do something. Pag nasasaktan ka, palatandaan yan na kailangan bigyan mo ng pansin. Alagaan mo, ingatan mo, mag-focus ka dyan. Alam niyo po, sabi naman doktor, pag sa katawan natin, may nararamdaman kang kirot, magpasalamat ka. Kasi pag wala kang nararamdaman na kirot, pagkatapos pag nagpa-check up ka, makikita nila huli na palang lahat. Yung kirot, yun pala yung signal, yun pala yung palatandaan, nag-uumpisa na yung sakit sa iyo. Dahil kung hindi pala kumikirot, kung wala palang sakit, mas delikado po yun. Yun yung nakakamatay na sakit. Pag meron tayong sakit sa ating pagsasama, anong ibig sabihin? Isang palatandaan na tayo'y nagmamahal, na meron tayong pinapahalagahan. Di po ba? Pag nasaktan yung anak mo, nasasaktan ka rin. Di po ba? Pag inawa yung anak mo at wala kang pakialam, anong ibig sabihin? Hindi mo mahal ang anak mo. Di po ba? Kung kabili-bili pa lang ng sasakyan mo, nasagi na, nagasgas na mararamdaman mo. Pag nainis ka, ibig sabihin pinapahalagan mo sa sasakyan mo. Pero pag nabanggayan at wala lang sa'yo, anong ibig sabihin? Mayaman ka, wala kang pakialam. Kasi makakabili ka ulit na sasakyan. Di po ba? Ibig sabihin, walang halaga yung sasakyan sa iyo. Amen? Lahat ng bagay sa buhay natin may dahilan. At ano ang dahilan? Yan ay nilagay ng Diyos para maipakita ang kanyang kagandaang loob. Yan ay nandiyan para maipakita ang kanyang presensya. Naglalagay ng mga bagay o karanasan ang Diyos sa ating buhay para din sa atin, para sa ikabubuti natin. Kaya nga po tingnan niyo sa Ebanghelyo, bakit hinayaan ng Diyos ang mga tapat na tao minsan na magdusa, maghirap? Si Zacarias, tapat naman pong nagsaserve sa templo, naglilingkod sa templo, pero napipi siya. Itong kanyang asawa, si Santa Isabel, si Elizabeth, hindi naman masamang tao. Napahiya sa mga tao dahil ang tagal-tagal na, tumanda na, baog, walang anak. Meron din palang dahilan. Yung pagkapipi, yung pagkabaog nila. Kasi gagawa ng isang milagro ang Diyos. Mula sa kanila, magpapakita ng isang nakakamangha na tanda ang Diyos. Kahit na tumanda na sila, ginamit pa rin sila ng Diyos. Naging instrumento sila para isilang ang magpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo, si San Juan Bautista. Even the barrenness, even the muteness serve a purpose. God used that as a sign of something miraculous to come. Ganyan din po, palagi nating isipin, pagnilayan, ano man ang nangyayari sa iyong buhay, sabihin mo, this serves the purpose of God. Magpasalamat ka na agad sa Diyos dahil gagamitin yon ng Diyos para maipakita ang isang nakakamanghang plano sa iyong buhay.
Kung iniwan ka ng asawa mo, ayaw ka na niya, sabihin mo, salamat Lord, this serves your purpose. Kung nalugi ka sa business mo, wala kang pera, magpasalamat ka, thank you Lord, this serves your purpose. Kung nagkasakit ka man, nalaman mo, cancer yan, sabihin mo, salamat Lord, this serves your purpose. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay mabuti at may mabuting dahilan. Bakit nagiging masama lang yan? Sa paningin mo, amen? Nagiging masama lang ang mga bagay dito dahil sa paghuhusga ng tao. Amen? Remove your judgment. Alisin mong masamang paghuhusga mo sa mga bagay. Because it may not serve your purpose now, but in the end, in the long run, it will serve the greater purpose of God. Maaring walang pakinabang sa iyo yung karanasan mo. Wala kang nakikitang mabuting balik sa iyo. Hindi pa ngayon. Tandaan mo yan. Dahil ang mas magandang plano at layunin ng Diyos, mas magandang kabutihan ang tatanggapin mo mula sa Kanya. Meron po akong nakausap. Tinatanong niya sa Diyos, bakit binigyan siya ng cancer? Pag-serve naman po siya sa simbahan. Hindi naman po siya masamang tao. Pag mayroong mga humihingi sa kanya, nagdo-donate siya. Bakit kaya siya binigyan ng cancer? Tumigil po siya sa kanyang pagtatrabaho dahil nagka-cancer siya. Pero alam niyo po, nung habang nagpapagaling itong taong ito, inanyayahan po siya na mag-serve ulit sa simbahan. At nung nag-serve siya, hindi lang po sa simbahan, pati po dun sa mga bata na nasa DSWD. Sabi niya, Father, nagpapasalamat ako dahil kung hindi siguro ako nagkasakit, una, hindi ako nakapagpahinga. Pangalawa, hindi ako nagkaroon ng oras para maibigay ko yung buong panahon ko, buhay ko, makapag-serve sa mga bata. Kasi Father, sabi niya, nung nakapag-serve ako, naglilingkod ako sa mga bata, kahit na may sakit ako, tuwang-tuwa ako. Yung mga bata na pinupuntahan ko, binibisitahan ko, nakikita ko, broken families sila, wala silang magulang, ako yung nagmistulang nanay nila. Nakita ko yung ano ba yung purpose ko, ano ba yung dahilan ng aking buhay doon. At alam niyo po kung ano nangyari. Doon sa kanyang pagsaserve, gumaling siya. Dahil yung tuwa na kanyang nararanasan, yun yung nagpagaling sa kanya. Pwede kang maging malungkot. Di po ba? It's your choice to be sad, to be lonely, to be miserable when you have problems. And yet, I am challenging you, my dear friends. When you have a problem, please open your minds. Please open your eyes. Please open your hearts and ask this question. What is God's purpose in this problem? Paano ba itong problemang ito makakatulong sa plano ng Diyos? At paano ba ako makakapaglingkod para sa Kanyang kagustuhan? Tandaan mo, walang binibigay na bagay at karanasan ang Diyos sa iyo na walang kwenta. Lahat ng ating mga karanasan, lahat ng mga tao dyan sa buhay mo, kahit na sinasabi mo, sasaktan ka nila, may dahilan yan. May mabuting dahilan yan. Nandiyan yan para paglingkuran ang plano ng Diyos at para mas mapabuti ka. That is why the good news is, everything is a blessing. Everything is a grace from God for you and for the Lord.